research I've made before we do our podcast for tonight. Yan. So again, alam niyo naman po na ang topic natin tonight, is about solo parenting. But before that nga, so let me just do my quick sharing of the research I've made. Yan. So dito na po pala sa Philippines, ayan, sabi dito, yan, what percentage of parents are solo in the Philippines? And sabi dito in the Philippines, there are 14 million solo single parents out of 94 million total population in 2017. So and this was 8 years ago. According to the Department of Social Welfare and Development, DSWD, out of the 15.1 million households assessed in the country, 1.8 million or almost 12% have a solo parent member. Okay, di ba? So, what is the new law for solo parents in the Philippines? Ang maganda dito, nilagyan naman nila ng law ang mga solo parent. So, sabi dito, meron tayong Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022, Republic Act 11861, wherein the implementing rules and regulations of RA 11861 aim to expand the existing solo parent benefit to further empower solo parents and enhance their social welfare. I just don't know kung natatanggap ni Coach Vito, right? So ano yung mga yan? So sabi dito, in the Philippines, solo parents can receive benefits under the Expanded Solo Welfare Act, Republic 11861. These benefits include financial assistance, a monthly cash subsidy of 1,000 for eligible solo parents who earn the minimum wage. So, meron ding PhilHealth coverage. The national government covers PhilHealth contributions for qualified solo parents. Discounts, and you can get discounts on baby milk, diapers, medicine, vaccines, and other necessary items. And of course, parental leave kung kayo ay nasa corporate, 7 days of paid parental leave with compensation regardless of work status. Yan. So I don't know kung ilan dyan ang nakukuha ni Coach V. And meron din tayong livelihood development. Ito yung access to seed capital or material, technology transfer, production and management training, and marketing assistance. And of course, meron tayong government housing. Ito yung mga priority in government housing projects. No work discrimination. So bawal yan. So employers are forbidden from discriminating against solo parent employees. Meron din tayong flexible working arrangements. Ito yung mga employers are encouraged to provide flexible work arrangement to solo parents. Educational assistance. Again, maganda to. Meron tayong educational assistance for solo parents' children, including scholarship and grants. And last but not the least, ito yung tinatawag na, ito yung tinatawag na social safety assistance. So during disaster and calamities, solo parents can get social safety assistance. So what else? So what is the leading cause of single-parent families these days? Sabi dito, some of the biggest causes of single-parent household are the following. Death, namatay, siguro yung partner, nag-divorce sila, although wala namang divorce sa Philippines, unmarried parents, absent parents, and of course, yung mga parents na, o yung better half na nagkaroon ng drug and alcohol usage. So yan pala yung mga leading causes of single-parent families. So what is the biggest issue with single-parenting? Life in a single-parent household, though common, can be quite stressful for the adult and the children. Totoo yun, napaka-stressful yun for both, no? And the single-parent may feel overwhelmed by the responsibilities of juggling, caring for the children, maintaining a job, and keeping up with the bills and household chores. Yan pala yung biggest issue ng mga single parents. So what is the research about single parents in the Philippines? The PSA daw reports a rise in the population of unwed mothers in the Philippines, increasing from dating 54.3 noong 2018, nag-increase to 57% in 2020. So this growth highlights ongoing issues related to mental health, financial stability, and work-life balance among single mothers. Di ba? And sabi dito, a recent World or WHO organization survey found there are 15 million
single parents in the Philippines with over 14 million or 95% being babae kaya o lalaki? Women. Grabe, no? At ito yung arduous task of juggling work, child rearing, and household responsibilities. Leave many single parents unable to attain economic stability. This is as of February 19, 2024. Last year lang ito. Yon. So, with that, so alisin ko na yung stop share ko. So yun, nagbigay lang po ako ng konting statistics about the podcast that we're going to have tonight. So yan. So, are you all ready para pakinggan ang ating podcast for tonight? Yan. So I think ready kayo and I don't know kung sino makaka-relate. Type nga po sa chat box, sino din po dito ang mga single parent, whether mom ka or daddy ka, paki-chat nga po sa ating chat box, sino po dito ang single parent. Just chat me. Yan. Tingnan natin. Excited and ready sila. So meron po ba ditong single parent, solo parent? Sabi, no? So type me. Kung meron po. B, ano ba yung B? Me po, M-E, M-E. Yan, so wala po ba? Wow, mukhang wala. So wala po bang, meron po ba dito sa Zoom na solo parent? Type me. Yan, mukhang wala. Wala daw, Coach B. Yan. So again, para sa mga single moms na nagnanais na mas maging mas maganda ang kinabukasan, I'm your host, Coach Ferds Barcelona, and welcome po sa ating podcast entitled Solo Mom, Soaring High, a Single Parent's Journey to Network Marketing Success. Kung saan, tinutulungan natin ang mga single moms or single pop or single dad na maabot ang tagumpay sa network marketing at buhay. Dito po, pag-uusapan natin ang mga hamon, mindset shifts, at ang mga epektibong diskarte para hindi lang makaraos, kundi umangat at umasenso. So kung ikaw ay isang solong magulang na naghahanap ng oportunidad, inspirasyon at gabay sa tamang direksyon, nasa tamang lugar ka. Yan. So sa ating podcast na ito, tonight, matututunan natin kung paano magsimula at magtagumpay sa network marketing, balansehin ang negosyo, pamilya at personal growth, maging matalino at epektibong harapin ang mga pagsubok. Yan. So handa na ba kayong pakinggan ng ating first woman diamond here in Live Good Philippines? Chat ready please. Chat ready. Tingnan natin. Yan. Chat ready. Yun, sabi ni Coach Santi, ready. Sabi ni Coach Terry, ready. Sino pa po? Yun, Ma'am Ninita, ready. Ma'am LV, ready. Woohoo, ready. Coach Santiago. Yan, again, thank you po sa inyong active participation. Ayan. So, tara, simulan na natin. Pero of course, ayoko magpakilala. Baka magkamali ako. Mabuti pang siya na lang. So, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili, Coach V, at bahagi ng kaunti ang tungkol sa iyong paglalakbay bilang isang single mom bago mo na-discover ang network marketing? Wow. Good morning, Heroes United. Good morning, Live Good Family. Palakpakan naman po natin si Coach Ferds. Grabe, no? Ang dami ko palang benefits na hindi ko na-avail kahit isa. So, may favor ako, Coach Ferds. Baka makapag-refund ako, ilang years na akong single mom, no? Bigyan mo sana ako ng copy. Siguro mga 20 years na, mahigit. Kasi malalaki na, may apo na ako dun sa bunso ko, no? So, palakpakan po natin si Coach Ferds for that wonderful informations. Ayan po, no? At hindi pala talaga biro, no? Parang ngayon ko lang naiisip. Hindi pala biro maging single
parent, no? Maging solo parent. So, shout out sa mga katulad ko na mga single mom dyan or solo parents. A round of applause to each and every one of you. So, sa lahat po na nandito sa atin sa live at saka sa live, nanonood sa atin sa live, no? Dami nanonood sa atin, Coach Ferds, no? At yung mga nandito po sa atin po sa Zoom, no? It's my honor, okay, and privilege to share to you my humble background. So, I'm a single mom for more than 20 years, okay? So, by profession, ayoko naman umiyak. Ano ba yan? Ba't naman ako natitiri-eyed? Okay, hello! Natatouch lang siguro yung inner core ko. Anyway, I'm a solo mother, a single parent of 5 children. I'm an accountant by profession. I've been into practice for 13 years, okay? So, isa akong bata na porsigido sa buhay. Galing kami sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman ako tinuruan paano maging smarte. Pero inborn lang po siguro talaga yung diskarte na meron ako. At sabi nga ng teacher ko noon, she's very good in class but she is talkative. At masasabi ko ngayon, nagamit ko po talaga yung pagiging madaldal ko. Okay, so ayun po, looking back, just a quick review, no? Maliit pa ako, madiskarte na ako. Bago ako pumapasok sa school, Coach Ferds, talagang nag-iikot na ako ng baryo namin para magtinda ng tinapay ng nanay ko, no, na ginawa. So, that's it, no, hanggang grade 3. Nung grade 4 na ako, ayoko nang sumunod kasi nahihiya na ako, nagdadalagita ka na eh, may mga sumisipol-sipol na sa'yo dyan, di ba? So, hanggang sa nag-high school ako, nasa dormitoryo ako nakatira, so, focus talaga ako sa pag-aaral kasi sabi ng nanay ko, anak, mag-aaral ka mabuti ha kasi mahirap tayo, huwag kang magbabarkada. So, sinunod ko yun, Coach Ferds. And because of that, sa mga nakikinig, no, naging masunurin po akong anak, nag-aral po ako, nakatapos ako lahat with flying colors. Elementary, high school, valedictorian ako, college, consistent, dean's lister ako, scholar ako, university scholar ako. Nag-graduate ako na magna cum laude. So sinasabi ko po ito sa inyo, hindi para ipagyabang ko yon. Andito ako para i-share yung reality ng buhay. So here we go. Hindi po kasi ako siguro tumaas yung aking emotional quotient or maybe kulang din ako sa, alam mo yon, yung maturity na in love ako. Na in love, ayan no. Tapos naman, nagkaroon ako ng, siyempre napaaga yung pag-aasawa ko and I bear 5 children. And then, and that time on, napunta na po ako sa corporate world. Okay, I've been into into practice for 13 years. And I could say, maganda po yung trabaho ko, no? I was having a good income, syempre. Pero since hindi marami yung anak ko, no, blessed naman ako, thankful ako. I love yung mga anak ko. So 5 po sila. Would you imagine paano mo yun i-compete na nandito ka sa Maynila? So medyo, kahit may asawa pa ako nung time na yon, hindi naman ako blessed talaga sa husband din. O hindi kita sinisiraan na sabi lang ako ng totoo. So nag-abroad po ako. Pag abroad ko, ayun na, cut it short. Umuwi ako, lumundag sa kabilang bakod, nagloko. So hanggang sa that start the marital problem. So here we go. Nung nandun ako sa sitwasyon na yon, sabi kong ganun ang hirap nito, no. Buti na lang, Coach Ferds, when I went abroad, hindi na accountancy yung trabaho ko nun. Nagpunta ako sa real estate, international trainer ako. I've been into different countries. So nakita ko yung mundo ng pagiging na parang a bit of sa sales. Kasi bagamat ako ay may sahod, may fixed income, I have also a commission. And I could say na talagang I make good money sa real estate, no? Yung sales ko nung time na yon, solo ako, parang halos katumbas ng local branch, 'di ba? So ang laki. So nag-enjoy ako sa ganong mundo. At doon nabuksan ang sarili ko na, wow, ang sarap pala sa sales, no? So ibig sabihin, galing din ako sa real estate. So hanggang sa may kaibigan ako na nag-i-invite talaga sa akin sa network marketing. Nung time na 'yon, maganda naman trabaho ko at saka I have a good income. Talagang nagno-no ako sa kanya. Kaso nga lang, siya lang yata yung isa sa mga BFF ko sa abroad. Pilit niya akong sumali sa Forever Living. Sa Forever Living, nag-yes ako.
pero hindi ko ginawa ang business. But that was the turning point of me na naintindihan ko yung salitang leverage, naintindihan ko yung duplication, okay, naintindihan ko yung exponential growth, do? So, naintindihan ko din yung salita, doon ko unang narinig yung salitang sa buhay, kailangan mo lang ng GLA. Ano yon? Good learning attitude. So, alam ko yung mga panahon ng FLP, alam na alam nyo yon. So ako, bagamat hindi ko siya ginawa, kasi sumali lang ako for the sake of pagkikisama, naka-imbak yun, naka-deposit yun sa mind ko. Fast forward, eto na yung reality kasi yung eldest ko, college na. College na. Yung pinakamasakit, eto sabi ng anak ko, kasi magti-tuition fee na, no? Sabi niya, mama, pero nag-discarte na ako, Coach Ferds. Marami na akong discarte, like, nag-livelihood program ako. Ako yung parang stockist, no? Sa Zambales, nagsusupply ako ng mga paggawa ng perfumes, paggawa ng dishwashing liquids, gawa ng fabric conditioner, mga detergent soap, and I enjoy kasi natuturuan ko yung mga tao na yung kanilang 1,000 nagiging 3,000, alam mo yung ganon, hanggang lumalaki ng lumalaki. So ngayon, fast forward, somebody introduced me to network marketing. At yun na yung time na hirap na ako. Kasi ando na yung sasabihin ng eldest ko, mama, nagpapaaral ka, papaaral-aral ka, wala ka naman palang pera. Kasi mahiyain po yung eldest ko. Ang pinambabayad ko pag wala akong budget is, promissory note. O kaya naman post-dated check. Ayaw niya talagang pumasok. At because of that situation, nag-pray talaga ako, Coach Fer. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity, please. Okay? Any opportunity na marangal, pero mapapatapos ko yung 5 anak ko. And true enough, God heard my prayer, hears my prayer. Napunta po ako sa network marketing. Ayun. So, doon, nag-umpisa nang nabago talaga ang buhay ko. At yun ang pag-uusapan natin ngayon, Coach Ferds. At sa inyo po lahat. Okay? Did I answer it? And ayun. At masasabi ko, almost 20 years ako, 17 years more than ago, no? From a struggling single mom, napuputulan ng kuryente, ng tubig, alam mo yon, natatanga yung kontador sa Meralco, umiiyak yung mga anak ko sa papasok sa school kasi walang pang tuition, tapos naman yung baon nila, pinagkakasya lang talaga. So, that was my life. Pero, by God's grace, napunta ako sa network marketing. At kagaya ng sinabi ni Bill Gates, no? If I would be given a chance to start all over again, I would do network marketing. And that is why I'm loving so much this industry. I'm loving so much my craft. At I love to share to people. Kasi I'm looking forward na somebody, somehow, I could touch one person's lives like me, a solo mom, na pwedeng mabago ang kanyang buhay. Wow, grabe. So, what a revelation. Grabe, no? So, parang ang hirap, no? Na 5 kids na solo mong palakihin. Yes. And I could really see na you're an achiever. Bakit? Kasi yung maliit ka pa, madiskarte ka, sabi mo nagtinda ka ng tinapay, and yet you were able to become a magna cum laude, di ba? And wow, ibang klase. So sabi ko nga, achiever ka talaga, pinanganak kang achiever. And Thank you. of course, hindi naman mawawala yun. Syempre, para meron tayong maging inspirasyon na in love. And hindi naman, I'm sure hindi mo naman ginusto yan na magkaganyan ang iyong married life. Wala namang may gusto niyan. Kaya lang baka yun lang talaga yung nakatadhana. And yet, it didn't stop you for pursuing and for reaching your goal. Eh, nakakatuwa kasi ang dami mo pinagdaanan sa buhay, marami ka ring napuntahan in your career, nag-corporate ka, 13 years practice, nag-abroad, and yun lang talaga, no? So, yun lang din yung challenge. Minsan pag nagkakahiwalay tayo ng partner, may tendency talagang magkaroon ng problema. In fact, hindi na kailangan maghiwalay. Kung talagang gusto ring magloko yung kapareha natin, kahit magkasama kayo, pwedeng magloko eh. Right? Yes, So, exactly. Yeah, so nakakatuwa naman, Coach V, kasi pareho tayong nagsimula sa Forever Living. Yan. So again, doon ko rin nalaman yung leverage, kaya talagang na-inlove ako dito sa industriya na to, kasi nga yung leverage, yung pwede mong paramihin yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Padudugtong Yes. ka,
you will grow exponentially. And tama ka na doon ko lang din nalaman, first time yung GLA. Yan. Yeah. Grabe, naging stockist ka rin pala. And I truly believe na isa itong network marketing na industriya na marami talagang nabago ang buhay. And you're one of them. Alright? Yes. And sabi ko nga, since you are an achiever, tamo naman, you're the first Live Good Philippines na babae na nag-diamond dito sa atin. Grabe, no? So palakpakan natin si Coach B. And talagang nagsumikap ka, itinaguyod mo ang iyong pamilya kasi they are really your big why. You really love your family and your kids. And with that, kudos tayo, Coach B. Yan. So thank you for that introduction. Introduction pa lang po yan, mga kalib ko, di ba? So, the second question, yan. So, ano bang nagbigay inspirasyon sa'yo, Coach B, upang sumubok sa network marketing? Meron bang isang tiyak na sandali na nagtulak sa'yo? Yes, of course, Coach Ferds, no? Kagaya ng bawat isa sa atin na nandito o kung sino man na successful network marketer, meron talaga tayo diyang tinatawag na defining moment or tinatawag nating compelling reason or the biggest why. Yung mga term natin na ganyan, ano. At para sa akin, hindi ko naman inakala itong ganitong output, no? Yung kung asan ko ngayon. Pero yung maliwanag sa akin nung time na yon na nagtulak talaga sa akin is the education of my kids. Kasi no amount of parang for me the perpetual hem to happiness is really education. So yun talaga yung ano ko na mapatapos ko lang yung mga anak ko. Wala naman kasi akong yaman na pwede ko salang ipaiwan, ipamana, kundi yung education lang. So mawala man ako, kumbaga may diskarte sila sa buhay, kilala nila ang Panginoon. So payapa na ako doon. But by God's grace, no, hindi lang pala education ng mga anak ko yung gagawin. Kumbaga, nilagay ako niya sa mundo na I'm living a life of purpose. Kumbaga, alam mo yun, yung parang, I know that what I'm doing right now is just simply to make, it's not just simply to earn a living. It's not just simply to make money, to bring my kids to college or any important things, no? But for me, what makes it so meaningful is making a purposeful life na nagagamit yung buhay ko para mag-touch sa buhay ng maraming tao. So, yun, kumbaga, meron ka munang maliit na steps na magtutulak sa'yo, pero eventually pala, hindi mo alam, binubuksan pala sa'yo yung gateway to the life opportunity na meron tayo sa mundo. For me, that's it, Coach Ferds. Wow, tama, no? So, again, yung biggest why mo is to provide education to your kids, which is, again, you are very successful in that. Kasi education is the only, one of the legacies na talagang pwede nating ibigay sa ating mga anak. And nakakatuwa na talagang in this kind of industry, nabibigyan talaga tayo ng purpose eh. Kasi kapag kumita ka, hindi lang sa pagkita eh, pag nag-uumpisa ka sa networking, marami kang buhay na natatouch, sabi mo nga Coach B, no? And isa yun sa kagandahan dito sa industriya ng network marketing. Natatouch mo sila by educating them, by improving their health, and of course, their wealth. Yun naman yung ultimatum or yung pinaka-bottom line dito talaga sa industriyang to. And nakakatuwa kasi talagang nasubukan mo yan at nagagawa mo yan ngayon, and I'm sure for the future magagawa mo pa yan sa mas maraming tao. Yan, grabe, no? So now, punta naman tayo sa challenges and mindset. Ito yung mga hamon at yung mga mindset, mga kaisipan. So, Coach B, as a solo parent, what were the biggest challenges you faced when starting in network marketing? Tagalogin ko lang ha. Bilang isang solo magulang, ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo noong nagsisimula ka sa network marketing? Actually, Coach, no, magandang tanong yan, ano. Kaya nga, based doon sa statistics mo, napakalaking porsyento, no, yung talagang in a poverty line or in a difficulty line, yung mga solo parents. So, yung pinaka-challenging sa akin is, siyempre, number one is yung time management. Kasi alam niyo po yung task ng isang nanay. At hindi lang po ako nanay at tatay at the same time ako. I am the greatest provider, no?
So kahit walang naniniwala sa akin, even yung mga kamag-anak ko noon, no, talagang alam mo yun, hindi sila talaga naniniwala. Parang andun yung nararamdaman ko, yung frustration nila sa akin. Kasi parang akala nila, nagsayang lang ang nanay ko ng pagod sa akin. Kasi hindi ko ginamit yung degree ko, hindi ko ginamit yung utak ko, at pumunta daw ako sa mga network. Alam mo yung parang dito kasi sa Pilipinas or before, no, pag nasa sales ka, pag nasa ganito kang business, parang ang baba talaga ng tingin sa'yo. Unlike in America, na pag sinabi kang network marketing, marketer, ang taas ng respeto sa'yo kasi they know who are the network marketers. And praise God ngayon, nagbabago na yung perception na yun sa Pilipinas. And for me, Coach Ferds, no, ito yung ano talaga yung time management. Pero I am thankful kasi yun yung mga time na buhay pa ang nanay ko. So talagang all by my side yung nanay ko. Nanay ko, kahit nasaan ka man ngayon, kaya talagang hindi ko makakalimutan yung Coach Ferds. Kasi yung difficult time ko, hindi ko talaga magagawa yun kung wala yung nanay ko. Siyempre, kasi siya muna yung gumabay sa akin. Tapos hanggang nung kinaya ko na, siyempre nakumuha na ng helper, ay nagkaroon na ako ng mga assistant na hindi na ako ang pinakamasaklap lang, Coach Ferds, na challenges is yung nanay ako, pero maniwala ka, pasensya na kayo kung medyo nagiging emotional ako kasi andun tayo bumabalik tayo, bakit ba ganito kasi ang topic, no? Alam mo yung pinaka-challenge sa akin nun, yung pinaka-painful na part sa akin nun, yung 5 kong anak, from nursery, kinder, elementary, high school, meron silang mga field trip, no? Uso pa naman yun nun and I think hanggang ngayon, no? Pero none of them, wala talaga akong nasamahan. Tanging yaya, nanay ko, ate ko ang kasama. At there are times na pag napapanood ko talaga yung TV na naaksidente yung bata, parang ngayon, pag may mga ganong balita, katakot-takot talaga yung pagpapasalamat ko sa Diyos na walang nangyari na anuman sa mga anak ko in my absence. So for me, isa yun sa mga biggest challenge. Kaya ngayon, talagang I focused on my kids kahit malalaki na yan. Kumbaga parang inaano ko talaga yung time na kasama ko sila kasi ito na may time freedom na ako. Kahit malalaki na sila, hinahag ko, kinikis ko. Alam mo yun, anak, tabi muna tayo. Because na-miss ko yung mga time na growing sila kasi aalis ako, tulog sila. Uuwi ako, tulog pa rin. And there was even a time nung nag-abroad ako, yung pangalawa kong anak, naka-ponytail pa yun, Coach Fertz, naka-ponytail Pero nakikita ko sa kanya yung pagka-boyish ng kilos niya, no? Ganon. Sabi ko, naku, delikado to. Pero alam niyo yung umuwi ako from abroad, nakita ko yung anak ko, nakapuruntong na, iksi na yung buhok. Boyish na siya. Yun na talaga siya ngayon. So yun, as a solo parent, no, it's so hard, it's so difficult. Pero praise God, di talaga ako pinabayaan ng Diyos. Yun. Time management. Sabi, no? So, yun talaga yung mga challenges of rearing your children by yourself. So, again, tama yun, time management. So, napakahirap to juggle everything. Yung pag-aalaga ng bata, yung mga ginagawa sa bahay. So, bukod doon, meron kang mga na-miss na mga quality time with your kids to accompany them during yung sinasabi mong field trip, yung mga school activities na hindi masusuklian ng pera. Pero ang kinakabilib ko sa iyo, Coach B, is syempre nasa abroad ka siguro noon during the time. Pero ang maganda naman sa iyo, bumawi ka Bumawi ka during the time na nandito ka, and kudos to your nanay na talagang sila yung nag-alaga during your absence. And hindi ka naman lumayo, Coach B, for pleasure Ginawa mo yun for your kids. And with that, saludo kami sa iyo. And now that you are with them, talagang nag-catch up ka for those times na you were absent, and naipapakita mo naman talaga na talagang nahalikan mo sila, talagang bumabawi ka. And it's not yet late. Ang importante, magkasama kayo, and praise God talaga na during your absence, walang nangyari sa kanila. Yes. Right? Kasi again, marami rin dito magkakasama pero napapabayaan din ng magulang.
Di ba? In your case, kahit wala ka, nandoon yung grace ni God, hindi ka pinabayaan, ikaw mag-isa doon, ang mga anak mo hindi pinabayaan, at lumaki silang maganda at may takot sa Diyos. Yes. Right. Yun, nakakatuwa naman. And, yun, so, grabe, no? So, number 4. So, how did you overcome doubts, fears, or limiting beliefs in early days dito siguro sa network marketing? Paano mo napaglabanan ang mga pag-aalinlangan, takot, o yung mga limitadong paniniwala noong nagsisimula ka pa lang dito, Coach B? Ayan. So, wow, another good question, ano? Kung paano ko na-overcome. Kasi hindi naman ako network marketer expert when I started. For me, Coach Ferds, it's all about mindset. Mindset is everything. So, mindset is the basic foundation of any form of life, any form of success or failure man yan. It starts with the mind. So, thankful lang ako kasi siguro ang malaking tulong sa akin is teachable ako. Teachable ako, I'm hungry for learning, inspired ako sa mga taong nakita ko naging successful kasi nung na-invite ako talaga, nung nandun ako sa defining moment na gagawin ko na to, na-inspired ako sa mga nagsalita, especially nung time na yun, accountant yung nagsalita, no? Sabi niyang ganun, nagkabahay siya, maraming sasakyan, nag-travel around the world. Talagang naniwala ako na sabi kong gano'n, nangyari sa kanya, mangyayari sa akin. And I can still remember Coach Ferds, the first time talaga na nag-attend ako ng seminar na yon, na decided na ako. Hindi talaga ako nakatulog. Hindi talaga ako nakatulog. Tapos naman, nangarap ako, kasi motor lang ang gamit ko noon, ano? Meron akong driver, syempre. Nung time na yon, meron akong boyfriend. So ngayon, nangarap ko talaga ng sasakyan. Sabi ko gano'n, ayoko na mabasa ng ulan. Alam mo yung kasi 'pag nagmomotor ka, parang, mainit dito sa kabilang lugar, maulan. So, maulan, nakakapote ka, biglang mainit. So, napag-trip ako sa gano'n. So, for me, talagang minindset ko yung sarili ko, yung mga bagay na ayaw ko. Sabi kong gano'n, kinabag-tripan ko yon, in-identify ko yon, naging hungry ako for learning, ayoko ng ganito. So, yung mindset ko, binantayan ko. Lahat ng mga sinabi sa akin na maglista ako ng pangarap, basahin ko yan araw-araw, ngumiti ako sa salamin, batiin mo yung sarili mo that, good morning, you are diamond. Naalala ko yun kasi parang akong engot nun eh. Kasi alam mo yun, sobrang sunod-sunuran ako, Coach Ferds. Pag sinabi ng, siguro yung plan ko, pag sinabing lundag, lulundag ako eh, no? So whatever you're gonna say to me, talagang sinusunod ko yun. At yun, yung mindset na yun, na lahat ng fears, no, and doubts, kahit hindi ako marunong magsalita, I act like I am an expert. So parang ang mindset ko doon na, hindi naman nila alam kung ano mga pinagsasasabi ko dito sa product. So I am an expert. So hindi confident talaga ako doon. Tapos nagpa-practice po ako, halimbawa in a presentation, kinakausap ko muna yung mga true philo, Coach Ferds, no? Kumbaga, nasa sofa, ano yung mga unan, tapos ladaan yung panganay ko, sabi niyo si mama, iirap siya eh, no? So alam mo yung parang, ginagawa nitong nanay ko. Alam mo yung gano'n? Yung ano ko, yung introduction ko, yung ID ko, yung identification ko, sobrang sinusulat ko yung Coach Ferds, tapos mine-memorize ko. Hello everyone, I'm Vilma Sabulawan, accountant by profession, blah, 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 blah. So, lahat yon talagang sinusulat ko yun, memorize ko yun, hanggang yun na naging bit-bit kong ID talaga. So, ano yung nag-ano sa akin, nag-overcome ng fears and doubts ko, yung mga self-limiting beliefs ko, mindset. At syempre, yung hungry for learning, teachable, I obey my mentors. Nung sinabi sa akin, magbasa ka ng book, bumili ka ng maraming libro, pag may income ako, bumibili talaga ako. Kaya marami po akong libro. Okay? And praise God ngayon, hindi na kailangan nga ng libro eh. Kasi audiobooks na lang, andyan ka na eh. Meron na. So that's it. Ganun lang. At lagi kong iniisip, coach, no, lagi kong tinitingnan yung mga anak ko. Sila talaga yung inspiration ko eh. Nasabi kong gano'n, hindi pwede. Hindi pwede, Vilma, na magba-back off ka. Hindi pwede. Kasi napapahiya din ako noon eh. Alam mo yun, marami din akong struggles kasi nung time na yun talagang karabaw-hataw yun eh. Walang ganito. Kailangan talagang lalabas ka, mag-grind at hustle ka talaga, magpe-present ka talaga. Naranasan ko yung mag-present na even sa palengke. Oh, grabe. Dinala ako sa palengke. Sabi ko, gano'n. Nakikita ko yung mga tao nagtatagdad ng manok. Wala naman nakikinig sa akin. Tapos dinala ako sa Iloilo. Overflowing lang ha. Dinala ako sa Iloilo. Punta kami ng office. Imagine mo, nag-aeroplano
nag-aeroplano ako, nag-hotel ako and everything. Pagdating sa opisina, may nagta-type, tapos may mga upuan dyan. Unang-una, may mga tao, tapos maya-maya, unti-unti na silang nagkakadawalaan. Ang kausap ko na lang si Lia. Alam mo yun, yung mga ganong moment, sobrang discouraging yun. Tapos minsan, ito sisingit ko lang para yung mga iba dyan na meron kayong mga nararanasan. Hindi, hello, sisiw lang yan. So, meron pa ako experience, Coach Ferds, no? Pumunta kami ang asawa ng asawa ng Pinay was American. So, syempre yung product ko was amazing. Syempre yung asawa niya, iika-ika. So, syempre passionate kami doon sa product. Tipaklong yan, yung flyers namin, pinunit-punit sa harapan namin. How would you react on that? So, marami pong mga devastating moment ako na ringyari, na wala yung mga nararamdaman yung rejection. Pero you could never imagine, I'm into this, no? Dahil dun sa marami kong mga pinagdaanan. Pero promise, no? Tinitingnan ko lang lagi yung mga anak ko. At sinasabi ko, declare no excuses. Ayun. Grabe, ang dami po palang mga pinagdaanang hirap, Coach B, no? Yes. So, totoo yun eh. It's all about mindset. Kasi sabi mo nga, mindset is everything. This is the basic foundation on any form of life or your work. Yes. And tama ka, no? Kahit napakaraming doubts or fears, as long as teachable ka, coachable, nothing will walang magiging barrier eh. Kasi teachable ka eh. You're hungry for learning, you're eager to learn, and of course, now na you're eager to learn, now you're eager to share what you have learned. Grabe, no? Yeah. Lang din sa sinabi mo, I couldn't imagine na nakaranas ka palang sumakay sa motor. Yeah. Grabe. Yes. So, yun talaga, no? So again, in any doubts or fears sa ating buhay, kailangan mo lang talagang matutunan ng bagay-bagay kasi lalo na kung pinapractice mo, sabi mo nga, to the extent na kinakausap mo ang mga throw pillows, di ba? Ibang klase yun, ngayon ko lang narinig yung ganon. And with all of those mga practices, yung application ng mga learnings mo, it all paid off. Yan. And sabi mo nga, naging sumusunod ka lang sa mga mentor mo, napaka-importante nun eh. Kasi having a mentor, hindi ka na niya bibigyan ng long cut. Bigyan niyo sa iyo yung shortcut, sundin mo na lang talaga. And lastly, pati pala sa palengke, nagpipos. Naranasan mo yung coach. Ako ano ko sa network marketing, yung nag-flyer lang kami sa mall ng anak ko. Pero yung hindi pa ako nakakapag-present sa palengke. Wala akong sigurong kasing lakas ng guts mo na mag-present sa palengke. Siguro yung one-on-one, ganun, in passing lang, mabilisan, parang Hindi yung coach. Dinala talaga ako ng downline ko sa palengke. Grabe, no? So, sumugod ka pa sa Iloilo and yun, no? Yung bino mo, pupunit-punitin yung mga binibigay mo. Napaka-disappointing, no? Nakakaano ng loob yung strength mo. Parang, grabe, ganito pala ito. Napakahirap pala. Pero again, pwede ako coach mag-stop. Pwede ako mag-stop kasi I can go back to my profession. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Nung nag-work ako sa employment, namimili ako ng boss, namimili ako ng sweldo. Ako yung nagsasabi, ito yung sweldo ko. Pag hindi, take it or leave it. Alam mo yung ganon. So, at madali kasi ako maghanap ng trabaho. Pero hindi ko yung talaga binalikan kasi alam ko yung magiging buhay ko sa employment. grabe. Sorry, I'm not against employment pero pananaw ko 'yon. Pareho naman tayo, Coach B. I'm also not against employment kasi diyan ko rin naman pinantaguyod yung pinag-aaral sa mga anak ko, yung mga kung ano mong property meron kami ngayon. Pero needs lang talaga na ibibigay ng employment. If you really want to get your wants, kailangan talaga negosyo. Pero sa panahon ngayon, kung meron kayong employment right now, okay lang yan. Tapos dinadagdagan yun ng negosyo. And then later on, kapag talagang hinataw nyo naman yung negosyo, mapapalitan na yung work nyo with business. Grabe. Thank you, Coach V, for that wonderful and inspiring story about your how to overcome your fears and doubts. Yes. So next question po. Sabi dito, many single moms struggle with time management. How did you balance business, parenting, and personal growth? Actually ako coach, parang I just do one step at a time.
I do prioritization. So, bagamat ako is talagang achiever sa school, hindi ko yun nagawa sa mga anak ko. Yung talagang mag-provide ako na, alam mo yun, yung hands-on ako na nanay at hindi rin ako nag-demand sa kanila, "Ay, kailangan with flying colors ka ha." Wala akong demand na gano'n kasi guilty ako dahil ko nga sila nagagabayan, eh, 'no. So, ako since sunod-sunod sila, meron akong delegation na ginagawa. So, parang yung halimbawa, yung ate, sasabihin ko, "Oh, ikaw ito ha, sa iyo 'to." Tapos yung isa kong anak na madiskarte na negosyante na talaga ngayon, "Saludo ako sa iyo anak." May yung anak kong si Rexy, 'no. Talagang nakuha niya talaga yung abilidad na meron ako kasi siya yung sama-sama ko coach sa mga hatawan ano, yung mga dala-dala ng mga bote ng dishwashing liquid pag nagdi-deliver kami. So siya talaga yung by my side 'no. So at sa kanya ko hinahabilin yung pagbabudget. So anak, ito yung budget ha. Tapos yung mga anak ko, Coach Ferds, tinuruan ko sila ng pag nag-iwan ako ng pera, i-account mo sa akin up to the cents. Saan punta yan? So for me, prioritize ko lang, i-delegate ko. Ako I work one small pocket of a time, no? At yun, yung mga anak ko, siguro na naging mabait talaga sila coach. Eto siguro talagang I really thank God. Yung mga anak ko sobrang loving sa akin. Parang ramdam ko yon, respect, walang sumagot-sagot. Napalaki ko sila ng maayos. Siguro kasi ano, nakita nila yung love ko talaga sa kanila 'no, na parang all out ako sa kanila, binuhos ko. Parang parang sabi nila, "Nakakahiya naman na magpasaway pa kami sa'yo mama, nakita namin yung paghihirap mo." At saka Coach Ferds 'no, dagdag ko lang 'no, parang kami sama-sama dito sa bahay, parang ang sarap-sarap lang ng feeling na may apo na ako, nandiyan siya. Pero sabi kong gano'n, may kanya-kanya naman silang kwarto 'no, one big happy family talaga kami. At dream ko kasi yun na yung mga moments na wala ako, parang kailangan yun sama-sama kami. Pero hanggang ngayon may anak lang ako nakahiwalay nasa US 'no, pero until now sinasabi ko sa kanila, "Anak, kailangan magkaroon diamond ako kasi alam kung bakit, 'pag yumaman tayo." Meron akong bahay, nandito ako sa gitna, nandiyan kayong lahat, yung mga apo ko nakikita ko lang diyan. So, I let them engage into my business and praise God ngayon, unti-unti ko na silang natatangay, kahit mga hindi sila kagaya sa'kin. So, yun coach. Parang one step at a time, okay? Delegation, gano'n ko siya trinabaho. So tama talaga, no? Time management, one step at a time. Kailangan mo lang talaga i-prioritize ang mga bagay-bagay. And iba ko dun sa sinasabi mong delegation, parang division of labor. Meron kang isang anak na itong ginagawa, merong isang anak na doing the budgeting, and accountant ka talaga kasi talaga yung mga expenses mo pina-account mo, no? So that's very Meron pa nga ako yung isa kong panganay kasi hindi marunong sa numbers. Siyempre sa kanya ko iniiwan ng pera. Hindi siya into numbers, umiiyak talaga kasi sabi ko, "Asan ang kulang? Saan galing? Eto kasi yung pumasok, ito yung lumabas, kailangan balanse yan." Sabi niya, "Ayoko na niyan, ayoko na niyan." So hindi niya talaga gets yun. Kaya napunta yun dun sa pangalawa kasi siya rin talagang mawido sa pera. Delegation coach. tama tama yun. And yun nga, hindi mo alam Coach B, natuturuan mo sila how to do budgeting, Yes. natuturuan mo sila kung paano gumasta ng tama. So without you knowing, natututunan pala nila yung mga ganon. And Natutunan nila hanggang ngayon, lalong-lalo na yung pangalawa kong anak. Magaling talaga sa pera, coach, kasi siya ang taga-budget ng baon, pamalengke, and everything. Yun, nadala yun hanggang ngayon. wow, that's nice, ano? And yun nga, praise God talaga na kahit may kakulangan man sila sa partner mo, sa tatay, pero napunan mo naman lahat yon Coach B, sa yung pagmamahal, kaya naman naging mabait ang iyong mga anak sa'yo. So God is so good all the time. Yes. Yan. Amen. Yan. So ngayon punta naman tayo sa strategies for success. Ano ba yung mga estratehiya mo para magtagumpay? So ito yung tanong, what were the key strategies you used to achieve success so quickly in network marketing? Ano yung mga pangunahing strategy na ginamit mo upang mabilis kang magtagumpay dito sa network marketing, Coach? Ako, coach, consistency, focus, and energy.
Alam mo yun, yung consistent ako, araw-araw ako lumalabas. Nung panahon na wala pang online, talagang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yung calendar ko, nakapuno yung kung kanino ako. Tapos naman, nung mga time na yon nagbaburn ako ng mga CD ha, binaburn ko, bumibili ako ng 100 pieces na ganyan. Ibaburn ko yon kasi ano pa yun eh, hindi pa naman tayo ganito ngayon na, share mo na lang landing page mo, no? Tapos iikot ko yun sa lahat ng mga kaibigan ko. Tapos sasabihin ko, babalikan ko yan sa ganitong araw ha, kailangan na panood mo na yan. So something like that. So, consistent ako noon. Tapos yung boses ko pa lang, marinig pa lang nila, may mga kaibigan ako, boses pa lang sa sign up na eh. Sige, sige na B, okay, apply. Baliw ka. Naniniwala ako sa'yo. Sige, sali na ako dyan. So, yun yung nagagawa ng energy kasi parang boses ko pa lang na magnetize ko na sila. So yung mga strategies ko, consistent hard work, wala talagang nagbi-beat off sa aking coach kasi kahit minsan na syempre nararanasan ko rin mabigo, no? Tapos parang pinapadlock ko yung mga sama ng loob ko sa aparador. Kailan muna lalabas ako ngayong kailangan maganda ako, kailangan alam mo yun, wala akong problema, something like that. So pag lumabas na ako ng bahay, even pag out of the town ako, ugali ko yun na sasabihin ko sa mga anak ko, take charge. Okay? Pag nandoon na ako, ibig sabihin trabaho na ako. Hindi na nila ako guguluhin ng mga anak ko, basta alam nila, nakalapag na ako ng eroplano, kasi maingay ako sa social media, nung may social media na, no, andito na ako, naka-check-in, so doon na nila nalalaman yon. So hindi nila ako din ni-disturb, mama, walang tubig, walang ilaw, walang ganon. They have to take charge of their own. So for me, yung pinaka-strategies ko, coach, talaga is, consistency, focus, okay, and momentum, energy. Wow. Grabe. So dapat makuha natin yon mga kalibkod, no? Yung ganong strategy. Maging consistent sa mga ginagawa mo, hindi pa iba-iba, and then maging focus and magkaroon ng energy. Kasi if once we talk, once we share our stories, we transfer emotion eh. So kung ang energy mo lalamya, sino naman ang gustong sumali kung lalamya-lamya ka? So kung ang energy mo is something talagang overflowing, enthusiastic ka, so maano mo talaga yung tao, kaya sinasabi nga ni Coach B, sa boses pa lang niya, pay in na. Kaya, grabe, no? And again, dito sa ating negosyong network marketing, calendar talaga is our boss. Yan. And nakakatuwa na dumaan ka rin talaga doon sa mga panahon na nagbaburn ka ng CD, no? And grabe, no, nag-i-evolve talaga, and at least ngayon talagang hindi na natin kailangan yung ganyan. At ang importante talaga na once as we evolve, nag-i-evolve din tayo in how to do our business. Yeah, so grabe. Meron pa, coach, isa pa. Alam mo ba na naranasan ko na nagpagawa ng magazine? Hello. Alam mo, thousands yon, hindi lang 10,000. How many thousands sa peso? Napupunta ako sa printing shop, tapos papaprint yon para magkaroon ko lang ng hands out. Kasi wala tayo sa panahon ngayon. Kaya swerte, Coach Ferds, no, ng mga nasa Libgood ngayon. Okay, sobrang sisiw. Kaya alam mo, siguro maiintindihan niyo ako, makaka-resonate kayo, mauunawaan niyo ako bakit sinabi ko na si Libgood ay sisiw, mani, popcorn. Kasi marami akong pinagdaanan na hindi kakaiba, mga out of this world. No? So ang dami mong ginamit na tools. Yes. Nung mga panahon na yon na hindi pa masyadong ang internet. So yung mga tools na yon na nagamit mo also propelled you in succeeding with your business. At Yes. ngayon, dahil napagdaanan mo yon, tama ka eh. Sisiw na lang talaga gawin si Libgood kasi hindi mo na kailangan magpa-print ng magazine, mag-burn. Exactly. Nandito na lahat. Yes. Sabi, no? Kaya pala ganyan katawag nito, ka-resilient. Kasi Yes. mo na pinagdaanan, kaya nakikita mo talaga na ang dali-dali lang gawin si Libgood. Kaya naman naging unang-unang diamond kang woman dito sa ating Libgood Philippines. Not only in Philippines, coach, it's in Libgood world. Oh, I stand. Yes. Wow. Yes. Grabe, no? So, Nakipagsabayan ako sa mga lalaki. Hello. global pala, no? Grabe. Chat naman dyan, number 8. Grabe naman si Coach B. Chat naman number 8, napakagaling. So, sana makuha natin yung mga ginagawa niya at yung mga ginagawa niya ngayon, ano yung mga strategies na ginagawa niya. Grabe power. So, 8. So, wow. It's true.
talaga yung mga ganito. Time na yun, hindi pa Diamond sila Kelly Tolar, yung mga nagsasalita sa live nung Firestarter Friday. Lately lang sila, talaga ako yung kauna-unahang babaeng nag-Diamond sa Live Good. Wow. Alam ni Coach Fernan yun. Wow, kala ko sa Philippines lang, No. pala, grabe. Yeah. Ikaw na talaga, coach. Grabe. So good. So number 7. So, how did you build a strong and motivated team while juggling responsibilities as a single mom? Paano mo nabuo ang isang matatag at motivated na team, yung team mo ngayon, habang hinaharap ang mga responsibilidad bilang isang single mom? Okay, so since the beginning of time, I lead by example. I walk the talk. So pag sinabi kong ganito ang gagawin, ginagawa ko din. Pinakikita ko sa kanila na yung sinasabi ko, ginagawa ko. So, at sinasabi ko sa kanila na kaya ko, kaya mo, mas kaya mo. Alam mo yun? Mas kaya mo kasi may nagtuturo sa'yo. Step by step. Ako, wala namang nagsubo sa akin eh. Kumbaga, sariling palo. Nung sinabi ng upline ko na magbasa ka, edi nagbasa ako. Nung sinabing mag-attend ka ng trainings, I traveled all the way from Olongapo going to Alabang. Nung nandito na ako sa Antipolo going to Makati. Nung nandun ako sa Olongapo, saan ako nakatira, nag-check-in ako ng hotel dito, nauubos yung pera ko. Alam mo yon, gasolina, pabalik-balik. Walang pwedeng mag-beat off sa akin. Pag sinabing sipag, hindi ako tamad na apply. So pinakita ko, nag-model lang ako talaga sa team ko. At yun, sinasabayan din naman nila ako. Thank God. Yun yung Coach Ferds. Ayun, tama yun ano. And totoo yun, no? Live by example, walk the talk. And that's a true leadership. Kasi ako galing din naman sa corporate, iba raw yung manager, iba rin yung leader. Yan. So pag manager, minamanage mo lang yung day-to-day work ng tao mo, pero being a leader, ipinakikita mo paano gagawin ang isang bagay. Hindi mo yung sinasabi lang. And yun yung sinasabi mo, live by example, you walk the talk, and you just talagang show your team paano maging leader. And ang maganda dito, you inspire your team by walking the talk. Yan. And yun nga, sinusunod mo ang mentor mo kung ano man yung sinasabi nila. And yun yung mga nababanggit mo o yun yung nabibigay mo sa iyong team, kaya naman meron kang malaking team. Ayan, grabe. So, klase. Number 8, ano ba yung what are the daily habits or routines help you stay consistent and focus on your goal? Ano yung mga pang-araw-araw na gawain o routine na nakakatulong sa iyo upang manatiling consistent ka, nakafocus sa iyong mga goals o layunin? Ay, grabe. Coach, sa akin yung pinaka number 1 talaga is my prayer and my meditation every morning. So, during my hardest time, I could not imagine talaga na how I pray. Grabe yung intimacy ko nun. Nagpipray ako ng 2 hours, Coach Ferds. Wow. Yeah. I play worship songs ng mga 1 hour. Talagang umaalingaw-ngaw yan sa kwarto ko. Nagpupuri lang ako sa Diyos. At pag nagdasal ako, talagang nakadapa ako sa kama ko. Kasi that was the hardest time eh. Alam mo yun yung parang naloko ka, milyon-milyon, binitray ka, kumita ka na, to scratch ka uli. Alam mo yung ganun? So, para sa akin, sa despite of the many ups and downs, ups, down ng buhay ko, sa akin talaga, patulong sa akin, morning prayer. And even until now, no, yan talaga yung nagbibigay sa akin ng energy. Okay? Guilty ako sometimes, minsan kasi ang daming mga text na, chats na pag umaga, sasagutin ko. Pero I bow down again. I pray again, Lord, sorry po. Kasi hindi kita ang inuna ko. So, yun yung promise ko talaga na sa sarili ko na bagamat hindi perfecto talaga yon, minsan nagba-backslides ako. Pero I know deep inside my heart, it's really my desire na uunahin ko talaga yung prayer ko. And I block off time for my business. I block off time for my family. I block off time for my personal growth. So, meron akong mga oras na nakalaan dyan. So, sa ganitong oras, nag-audiobook ako. Sa ganitong oras, nag-exercise ako. Sa ganitong oras, nagaganito ako. At during Saturdays and Sundays, that's really for God and for my family. Kaya, as much as possible, pag Sunday talaga hirap ako mag-commit kasi talaga, yun na lang yung oras ko na nagsasabay-sabay ka ng mga anak ko, kumain, mag-banding, mag-church, magsimba, yung mga ganun. So, ganun ko siya
inaayos yung daily routines ko. Kasi actually overflowing, coach, eh. Hindi talaga matatapos yung kabisihan. Nagpa-pile up talaga yan. Pero through proper allocations of time, through time management, awa ng Diyos, naaalay naman yan. Kahit hindi na oo, natatapos lahat-lahat. Tuloy-tuloy lang. At syempre, yung pag-exercise ko, binibigyan ko ng konting oras na yan ngayon. Discipline na rin. Okay, yun. Okay, so ganun pala, no? So kahit napaka-busy talagang, kailangan lang talaga natin unahin si Lord kasi pag inuna natin siya, walang Yes. ibibigay niya rin talaga eh. So 2 hours prayers and meditation. Yun yung mga time ko, coach, na yung nagto 2 hours ako nung, alam mo yung parang gusto ko na lang matulog ng tuloy-tuloy. Alam mo yung parang papunta na ako ng depression, papunta na ako ng anxiety. Kasi naranasan ko din yung sobrang down eh. I don't want to elaborate, pero siguro naman makaka-relate sa akin yung parang hindi mo na alam kung saan ka tutungo, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa uli. Maraming mga moments, yung mga heartaches na yon, iba-ibang form, business, relationship, betrayal ng mga partners, and so on and so forth, di ba? Mga leaders, maraming madudugo no, ng mga karanasan, pero alam mo ba, Coach Ferds, na sobrang grateful ako kasi inalaw ng Diyos na mangyari sa akin yun. And I could say right now, I'm strong because I have my God with me. Yun, talagang totoo yun, ano? Basta talagang siya yung kakampi natin, nothing can be against us. And ang maganda naman talagang inuuna mo siya, and pangalawa yung family mo, and everything follows. And ang maganda nga, nalampasan mo siya, Coach B, and sabi mo nga, you became stronger Yeah. by experiencing all these struggles. Yes. And nakikita naman namin na strong ka eh. And nakayanan mo naman yung palakihin mga anak mo. I'm sure yung kung sinisisiw mo nga si network marketing, sisiw na rin yung mga struggles na meron ka ngayon, Coach B. Right? So, thank you for that. So, yun, ano? So, it's just a matter of prioritizing things, time management sa mga tasks. And yun, buti na lang, naisisingit mo na yung exercise and tuloy-tuloy mo lang yan, Coach B. Alright? Ayan. So, next question. How important is personal branding and storytelling in network marketing? Gaano kahalaga ang personal branding at saka yung storytelling dito sa industriya ng network marketing? Wow. That's very important. Okay? Super important. People don't buy the products, they buy your stories. They buy you. Okay po? They buy you. Kaya ako, I always share my journey. Lagi kong kinikwento yan, no? So, just be authentic, no? In sharing it. Lahat ng mga struggles ko, lahat ng triumphant ko, paano ako lumaban, because of my real and authentic stories, and also in connecting people, siguro, it brings me to where I am right now. Kasi wala naman akong magic or what eh. I just tell people my stories. At hindi ko yun kinahihiya. Yun. Yun, totoo yun, no? So, ang ganda-ganda no na people don't buy the products, they buy you. Nakita nila how authentic you are, nakita nila na you're true to your stories, true to yourself, and yun yung nakakapag-connect sa iyo sa tao kaya sila nagjo-join sa team mo. And you build rapport, you connect with people, that's super important. And yun talaga yung kailangan natin dito sa industriya natin. Maging totoo, maging authentic. We don't hype, we don't sugarcoat, ika nga. Kung ano yung nakikita, what you see is what you get. Mahirap kasi nag-hype eh. Eh doon na nga tayo nagkaroon ng problema, Coach B, right? Yeah. So, thank you. So, Yeah. at this Dagdag ko dyan, coach, sandali lang. Yung sinasabi ko yung personal stories ko. Like for example, no, I really make sure that I'm product of the products. So, at my age, hindi ko to binabrag, no, pero I'm just telling the stories, no. Yung at my age na I'm turning 58 by September, 2 years time from now, I'm gonna be 60. Since yung dati kong company is anti-aging, alam mo yung redefining youthfulness inside out, outside in. At talaga yung laman ng katawan ko, I could say ngayon, budbud ako ng supplements. Okay? Kasi I make sure na lahat ng mga products na yan, nalalaklak ko talaga. Kasi I used to be a sickly person. I used to have a lot. Migraine, back
pain, skin asthma, hika. Alam mo yung mga ganong sakit, ang dami, no? So, kumbaga, parang sa akin, akala ko mamamatay ako agad, coach, kasi pag hindi ako nakatulog talaga ng 8 hours, disaster ang maghapon ko. So, ako, since ginamit ko talaga yung products, kaya sinabi ko na people will really buy you, kasi I just tell them, pag sinabi ko na, alam mo yun, even sa akin, no, nitong mga lately, yung sa bootcamp, sabi nila, really? You're turning 58? Sabi, ma'am, I love your business. Parang gusto kong sumali dyan kasi I love your skin. Alam mo yun, parang hindi sila makapaniwala kasi wala ako wrinkles. Yung branding yun, coach. Correct. So being the product of the product. And siguro, ano na rin, pasalamat na rin you have a good genes. Kasi hindi naman lahat ng tao may ganyan din, Coach V, no? Pero And of course, laylay na ako, coach. Nung ah, 42, nung 42, lawlawan na to. Ah, ang pangit ko na noon. Kumbaga parang ang tanda ko na noon. Mas matanda ako noon kaysa ngayon. And I could say it's because really of the product, hindi genes. Kasi genes namin tumatanda. It's really because of the products na ginamit ko for 17 years. Kasi nasa supplementation ako for the last 17 years eh. At lahat 'yon masasabi ko religiously, umiinom talaga ako ng product. Umiinom talaga ako, ginagamit ko talaga siya. ayan, grabe, no? So again, so take it from Coach V. Nandito tayo sa isang kumpanya na talagang napakaganda ng mga quality products natin. Affordable na, quality pa. So ano pang hinihintay natin kung gusto natin maging ala Coach V na hindi halatang nag-age, you're aging gracefully? Ano pang hinihintay natin? It's about time na talagang inumin na natin yung mga product ng Live Good kasi talaga namang it shows. It will show to your outside. Ika nga, sa nakikita yan. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Maganda na yung Live Good. Meron tayong product, kikita pa tayo. Yes, Ah, exactly. alright, so ito na. Nandito na tayo sa financial and business growth. So dito, yung tanong dito, how did network marketing transform your financial situation as a single mom? Paano binago ng network marketing ang iyong financial situation bilang isang single mom? Ay grabe, ang dami. Marami, coach, no? Yung especially yung time freedom. Yung gigising ako pag tapos na ako matulog. Babangon ako pag tapos na ako matulog. O teka, sandali, wala pang 8 hours. Pero pag may mga urgent naman, talagang itinitake priority ko yan. So, time freedom, syempre health freedom. Ngayon, ang lakas na ng loob ko. Anak, andyan na yung mga super red, super greens, mga multivitamins D3, K2 nyo. Inom na lang kayo. Ang hirap-hirap niyong painumin. Bla, 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 bla. Samantalang hindi na naman lahat ng tao nakakainom ng ganyan. So, yun, health freedom sa family ko. Kasi ayoko silang magkasakit. Pag nagkasakit sila, mahal magpa-ospital. So, kaya mas maganda na lang na painumin ko sila ng mga supplement kahit wala na napupunta sa income ko. Basta ang importante, makainom yung mga anak ko ng product. So, health freedom, time freedom, syempre financial freedom, nakakabili na ako kahit anong gusto kong gawin. Pero hindi naman ako super luho, slight lang. Pero ngayon hindi na. Guilty na ako doon, marami na akong bags. Mga 100 lang naman. Ay, grabe. Sana all, no? Ano, tapos na yun, coach, tapos na yun. So, pinagdaanan ko na yun. Tama na yung luho, mga 50 mahigit na rin. Pwede kayo mangingi kay Coach B. Yung mga Yung damit na umaapong sa cabinet. So, alam mo yun, yun ay talagang binusog ko lang. Pero praise God, hindi na yun. Hindi naman ako materialistic. Pero praise God, yun po yung binigay ni network, no? Kasi deprive ako eh. 'Di ba, nung bata pa, parang gusto mo ng ganito, ng ganyan, yung mga classmate mo, may mga ganyan, tapos ikaw wala. So, siguro nung time na nagkapera na ako, nasunod ko talaga yung layaw ko. At siyempre, eto ngayon, napatapos ko sila, bahay, sasakyan, travel in different countries, yung mga ganyan. Hindi lang ako showy. So yun, Coach Ferds. At ang maganda sa ginawa sa network marketing, yung nagiging blessing ka talaga sa ibang tao. Kasi siguro kung nagiging empleyado lang ako, nanatili ako doon, siguro ang masaya lang, boss ko at ako. Pero ngayon, alam ko na
just simply making ingay on my timeline. O, di pag may nakinig dyan, di ba? O, sa mga nandito ngayon, flinex ko kanina, the magic of one person, inviting one person. At nagbigay ako ng mga tips doon para hindi katanggihan ng mga ini-invite mo. So, ayun, para sa akin, may makapulot lang noon at ma-inspire. Masayang-masaya na ako, coach. Katulang bayad. Grabe, no? It's purpose beyond profit, ika nga, di ba? So, yun yung naibigay sa yung transformation ng industriyang ito. Time freedom, yun nga, yung babangon ka pagtapos ka na matulog, grabe yun. Health freedom, kaya mong bumili at kaya mong laklaking inumin ang lahat ng produkto dahil you have the financial freedom. At yun yung talagang nabibigay ng network marketing as an industry. And sabi mo nga, have you stayed as an employee, baka ikaw lang at ang boss mo lang ang masaya. Yes. And yun, hindi naman sa pagiging sabi mo nga dahil na-deprive ka during your younger years. Ngayon, with all this financial freedom, nabili mo yung mga gusto mong mabili na hindi mo nabili or hindi mo na nakuha during those times na wala ka pa sa network marketing. Yes. And I'm sure doon sa mga taong nagiging successful din naman dito sa network marketing have experienced the same what you have experienced. Grabe. Grabe yan. So, that's very nice. So, next question, Coach B. What advice do you have for single parents who are hesitant about investing time and resources into this business? Ano yung pwede mong ipayo ano yung maibibigay mong payo sa mga single parents na nag-aalangan na maglaan ng oras at resources dito sa negosyong ito? Okay. So actually, they really have to think about what they really are investing in. Kumbaga kasi sabing ganun, the law of focuses, anything that you focus on is what you get good at. So kung magmamagnify ka, solo parent ka, nagmamagnify ka sa problema, mga bayarin and everything, lalaki lang yung problema no? Pero kung nag-focus ka dun sa solution ng problema, like for example, right now, single mom ka man, single dad ka ba, single dad ka naman, or any form of status in your life, mag-focus ka into something great. At itong Live Good na to, great equalizer to kasi pwede ito para kahit kanino, sino ka man, ano ka man. This is for everybody. So hindi lang kasi ito negosyo, Coach Ferds no? It's all about building a future for you and for your family. And for me, maliwanag sa akin yun, I want to leave a legacy for my kids. Kaya hinahangad ko talaga na maging crown diamond ako. I could say it na ngayon kasi nabivisualize ko yon. So, hinahangad ko yon kasi yun yung doorway para magkaroon ka talaga ng freedom sa mga bagay na gagawin mo, sa charity works mo. And by the way, ako parang sa akin single mom paano ka makaisip na makapag-donate ka ng mga drums, makapagpaayos ka ng gate ng school mo. Ako pangarap ko magbigay ako ng mga computers sa elementary at high school ko na pinanggalingan. At least matulungan ko lang yung mga bata na hindi marunong mag-computer na magkaroon sila ng ganon. So, kung nagtuloy-tuloy lang sana, tuloy-tuloy na sana yung project ko Kaso nga lang, nagkaroon ng attrition Pero nakapag-start na ako ng charity works ko sa maliit na baryo namin, Coach. And ang sarap tumulong kasi nagpapasalamat sila sa'yo and they're proud of you na galing ka dun sa alma mater mo na yon. So, sa mga nanay po dyan, isipin nyo na saan kayo naka-focus, di ba? Kasi dito sa industriyang ito, some will, some won't, some will not, di ba? Ang mahalaga dito ay yung taong nakikita mo, yung future mo, yung vision mo. Nakikita mo ba yan talaga sa sarili mo? At iisipin mo na yung mga tao pag nagno sa'yo, wag mong isipin na nagno sila sa'yo. Nagno sila sa pangarap nila. Okay? Hindi sila nag-reject sa'yo. Kaya sa mga nandito sa Live Good, or I'm not addressing only to single mom, always remember na yung no is part of the business. So, wag mo siyang i-take na discouragement. So, what you're really thinking on your business, kailangan mayroon kang tamang perspective, okay? Tamang pananaw, ano talaga itong industriyang pinasukan mo. Kasi this is not an opportunity for everybody. This is just an opportunity to people who are into a perspective of changing their lives for the better. And even yung pag-attend ng trainings, hindi po ito
kahit Live Good member ka na, ayaw mo mag-attend ng trainings, fine and good. Kasi hindi to para sa'yo. Kumbaga, kung gusto mo lang mag-subscribe, edi mag-subscribe ka lang. Pero kung gusto mo talaga ng malaking opportunity, din mag-aral ka kasi walang magic sa success. So, ano yung perspective mo sa buhay? Yun yung masasabi ko, Coach. Wow, tama yun ano. So, nagustuhan ko yung sabi mo, think of what they really want, what they are investing on. So, focus on something great. Kasi sabi mo, this industry is a great equalizer. What do we mean by that? We give equal opportunity sa lahat. Regardless kung ano yung natapos mo, ano yung gender mo, basta pag-aralan mo to and build your future for you in your family. Kasi we want to leave a legacy. And nagustuhan ko yung visualization of what you want to become. And with that, nakakapagbigay ka na ngayon ng charity works. Baka nga later on, magkakaroon ka na ng Vilma Sabulaw Foundation. We never know, right? I have that. I have that actually, Coach, no? So, meron talaga akong foundation na binubuo. That's good. That's good. And yun, no, so sabi nga yung no is next opportunity lang daw. And sabi nga ni Coach B, hindi naman tayo yung ninunuhan ng tao yung opportunity. Yun yung hindi niya ni-yes, yun lang yung ninuno niya. And tama yun, yung tamang perspective, tamang pananaw. Meron akong isang na pakinggan, sabi niya, aanhin mo ang malinaw na paningin kung malamo naman ang pananaw. So, Wow. dapat maganda daw yung vision mo sa buhay. And tama yun, there is no magic to success. Kailangan mong paghirapan, kailangan mong gawin, maging consistent. Thank you for that one, Coach B. Yes. And malapit na tayo sa mga questions. So I think this is the pang-ilan ba to? Pang-5 sa 5th to the last. So how do you handle setbacks, rejections, or people you don't believe in network marketing? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok, pagtanggi ng mga taong hindi naniniwala dito sa industriya ng network marketing? I just always remind myself na it's not rejection. It's redirection. So pag ayaw ng tao, go to the next. So ibig sabihin, hindi yan yung klase ng taong hinahanap mo. I just took it easy. Alam mo yun? Kasi unang-una, hindi naman ako ang tatanda, sila. At hindi rin naman ako mawawalan opportunity. Hindi sila. Kasi ako sa akin, yung opportunity andi rito na. So ganun lang ako. Kaya hindi ako hard sell. Alam mo yun, kung ayaw mo, di dyan ka lang muna, babalikan ulit kita. So parang ganun lang, Coach. Hindi ako pushy. Yon, so tama yun So, pero naranasan mo ba, Coach B, na nung mga bandang mga nagsisimula pa lang tayo, masakit ma-reject? Hindi eh. Hindi. Kasi ako, nung nasa real estate ako, Coach, unang bigay ko ng flyers, bumili ng bahay, single detached. Okay. At tapos, kumbaga hindi ako masyadong na-expose sa rejection. At nung nag-real estate ako, ang mga hawak ko sa local, corporate accounts. Kaya, ang binibenta kong bahay, bulto-bulto. Alam mo yung pang row house, yung parang isang block by block. At pag nagtitripping ako noon, 3 sasakyan. Alam mo yung mga ganon. Kaya pag nare-reject ako, parang ando na yung gut feel ko na, oh, I can do it. Parang ganon. Pero to some people, kaya nung nagkaroon ako ng mga, eto I have to be honest, ako to pero hindi tayo pare-parehas ng karanasan. Nagkataon lang kasi sa akin na may ganun akong karanasan. So, pero yung ma-reject ako, tinuruan kasi ako ng upline ko na pag nagno sila sa iyo, hindi ikaw yung ninono. Ako teachable nga ako, 'di ba sabi ko nga gano'n. Teachable ako, madali akong umunawa, madali akong umintindi. Tapos nung sinabihan din ako na a sale is considered sale if the client say a dozen times of no. So ibig sabihin magno-no siya ng maraming beses sa akin. Follow up lang ako ng follow up. Kaya hindi ako nag-hard sell. Kasi sige, babalikan kita uli ha. Parang gano'n yung utak ko. At saka isa pa, pag sabi ng upline ko pag nag-no sa'yo daw ng isang beses, hindi pa yon. Sabihin mo, yes, 99 na lang. So, kaya parang sa akin yung no, hindi mabigat. Kasi it's really a process of learning more. Yun, tama, no? So, sana lahat ng tao sa networking, ganyan din yung attitude, ganyan yung how they handle yung mga rejection, yung mga no? So, again, take it from Coach B na hindi lahat ng no is entirely no. Kasi baka iba yung priority niya during that time na napresentan mo or na-share mo yung opportunity. Exactly. O baka meron siyang wala pa siyang oras to do the business.
So wag tayong panghinaan ng loob. Kasi kaya ako lang natanong na nung nag-uumpisa, kasi ako nung nag-uumpisa rin nare-reject. Siyempre dahil bago ka, hindi naman ako sa sales dati, sa corporate. So parang masakit, lalo na ang nagre-reject sa'yo. Siyempre nagsisimula ako sa network marketing, puro warm. Warm Yes. talaga tayo, yan ang i-approach natin. Sasabihin natin bakit kung sino pa yung kakilala ko or kung sino, isang kamag-anak, ba't ako nire-reject? Kaya masakit. Pero sa panahon ngayon, dahil inano na tayo ng tadhana ng panahon, sinubog na tayo ng panahon, yung rejection po, inuulam na lang namin, ini-stack na lang namin, hindi na namin personal. Hindi po Exactly. yan. So, Grabe. normal lang na ma-reject. Pero keep going lang kasi ang dami-daming tao, ang dami-daming opportunity. Yes. And doon sa mga taong keep on rejecting, kaya nga daw may poor. Ano ba yung mga poor? Merong ano yun eh, it's an acronym eh. Bakit yung mga tao poor, karamihan? Kasi these are people who passes over opportunities repeatedly. So Yeah. ito yung mga taong palipat, paulit-ulit nire-reject or inaano yung opportunity ng paulit-ulit. Kaya they are poor. So Yes. dapat meron tayong rich mindset. Okay Yes. po? So yun siya. Yes. All right. So dito We're naman about tayo, to close. ano coach? Getting close na tayo. Yes. Kaya nasa peak na tayo ngayon, coach. So ito naman, leadership and impact. Ito yung pamumuno at saka ano yung effect nito. So what leadership qualities help you rise to top ranks of your company? Ano yung mga katangian bilang leader na nakatulong sa iyo para maabot ang mataas na ranggo dito sa Live? Okay. For me, it's integrity. Number one is integrity. Next is perseverance and servant leadership. Alam mo yun? So, lagi kong inuuna, coach, yung honesty. Kasi ang hirap yun nung masira ka, yung trust. At hindi ako sumusuko sa mga challenges. Kumbaga, pinakikita ko sa grupo ko na kaya natin to. At yan ang pinaka-importante. And then, I genuinely care about my team success. Na lagi ko tong shout out sa LGSEI team, no, sa lahat ng mga nasa team ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na malungkot ako na nakikita kitang andiyan ka pa rin. Gusto kong mag-succeed ka. Magtulungan tayo. 'Di ba? So, it's like that. Kung ano yung kaya kong ibigay, 'di ba, na learning and everything, yun, ibibigay ko yun sa kanila. Hindi lang yung sa sarili kong achievements. Kaya minsan na-abused ako, coach, kasi ano bang tawag doon? I most of the time I get abused kasi madali akong kausap eh. Madali akong lapitan, yung mga ganun ano. Pero siguro ngayon God is teaching me big lessons at hindi ko naman parang mayroon kasi tayong mga weaknesses din, di naman tayo talaga perpekto. Sometimes we learn situations in a different way. Pero at the very beginning, maganda yung intention ko. So bahala na ang Lord. Yun. So for me, it's really integrity, perseverance, and servant leadership. Nice, nice. So tama yun, Coach B, no? Napakaganda nun yung integrity kasi yung pagiging honest, kasi di ba integrity daw, doing things right kahit walang nakatingin sa'yo. Yun yun. So, kasi pag meron kang integrity, kahit saan ka pumunta, tapos nakapag-build ka ng integrity, people will follow. And then yung perseverance talagang kailangan mo lang dikdikin yung sarili mo, talagang pag-persevere ka para talagang makuha mo yung gusto mo. And ang napakaganda itong bilang servant leader. Kasi kapag naging servant leader ka, nakikita ng nasa itaas na hindi porket leader ka na, mataas ka, hindi. Nagsiserve tayo as a leader at hindi sumusuko sa mga challenges. At isa Yes. pang nagustuhan ko sa sinabi mo, yung genuinely care of your team success. Kasi kapag naging successful naman sila, success mo rin yun bilang yung lead. Yes. Exactly. Exactly. Helping others through learning and everything. And napakaganda rin yun na talagang we can, you can be easily reach out. Pero yun nga, sometimes we have to set boundaries. Yes. Right. Number 4, ayan, yung next natin, how do you inspire and mentor others, especially women and single moms, to believe in themselves and take action?
Paano mo pinasisigla at ginagabayan ng iba, lalo na yung mga kababaihan at single moms, upang maniwala sa kanilang sarili at kumilos tungo sa tagumpay? Okay. So coach, ako I always do it by sharing talaga my story. So yung story ko talaga lagi ko yang ipinapakita sa kanila kung ano yung posible, okay? At ini-encourage ko, ina-uplift ko, binibigyan ko sila ng mga practical steps at saka mga vision, what are the possibilities at most importantly, sinasabi ko sa kanila na you are more capable of more than what you think. At lagi kong sinishare ito, coach, na you are designed by God to become successful and succeeding is really your destiny. At bukang bubig ko na to paulit-ulit-ulit yan kasi yan yung nag-strike sa akin na nag-turn around talaga ng buhay ko ng 180 degrees nung narinig ko to from my mentor. Her name is Danny Johnson. You can check it out. She's also Christian. Na nung time na yon hindi pa talaga ako Christian talaga nung time na yon. Kumbaga mababaw pa yung kaalaman ko. Kumbaga parang hindi pa kasing enthused ngayon, ano. So, hindi ko pa talaga alam yung meaning talaga ng total success. Pero nung time na yon, nung naturuan ako na I'm designed by God to become successful and succeeding is my destiny because among all creations, tayo yung kawangis ng Diyos, na hindi tayo naging ipis, naging daga, naging bato, naging hangin, naging tubig. Tao talaga tayo na the toughest form of mammals na kawangis ng Diyos, na ang disenyo natin is really to become successful. Destiny natin is succeeding. However, it will only manifest if we will plant the seed of desire in our heart. So ako ang tinuturo ko lang sa kanila is makilala nila kung sino sila at sino ba yung source nila. At walang iba kundi ang Diyos. Kasi ang source ko ang Diyos eh. Parang makapangyarihan siya. Mayaman siya. Ano ka? Anak ka eh. Di mayaman ka din. So ngayon, ang kaso nga lang sa Bible, it's written na it's our choice. Yung gift of choice nasa sa atin eh. Either failure or succeed. So for us to succeed, mag-uumpisa yan sa desire. Yung pagnanasa. Kasi if we have that word na pagnanasa in our heart, everything will follow. Your decision, your determination, your dedication, your resilience, your focus, your energy, your commitment, your dignity, your devotion, your dedication, everything will fall into place. Pag yung pagnanasa mo ay nagliliyab talaga dyan sa puso mo. That's what I'm telling them always, all the time. Tama yun, Coach Dino. So, ang ganda nun na you just share your stories, yung totoong giging ikaw, and you inspire them by what? By uplifting them, by giving them mga practical steps and yung vision mo. And tama ang ganda ng sinabi mo, you're more capable of what you think. And also, we are designed by God to succeed and become champion. Kasi kawangis tayo ni Lord. Sa dami ng nilikha niya, tayo yung may utak, tayo yung nakakapag-isip ng tama. Correct. Diba? At saka nakakapag-communicate ng maayos, nakakagawa ng kung ano-ano. Yun nga lang, minsan may mga taong gumagawa ng masama. Pero kawangis tayo ng Diyos eh. And, at maganda doon, nag-effort si Lord sa atin, hiningahan tayo. Samantalang yung iba sinabi niya lang, magkaroon ng ganito. Pero tayo may effort siyang ginawa sa atin. Yan. And yun, yung sabi mo, yung makilala nila kung sino sila at kung sino ang source nila, kundi yung ating Lord. Yes. Gift of choice. And ang maganda dito, binigyan tayo ng free will ni Lord to choose. Pwede mong piliin yung negative o yung positive. Nasa atin yun. Sabi nga, the choice is yours. Pero bakit mo pipiliin yung negative? Mas maganda yung magiging positive ka lang. Kapag naging maganda yung pinili mo, ikaw rin naman ang makikinabang noon, your family. Yes. Yan. Yun. So, looking back, yan. So, sa iyong pagbabalik tanaw, what's the most rewarding part of your journey dito sa industriyang ito, Coach V? Looking back, what's the most rewarding part of your journey? Coach, yung impact. Yung impact. Hindi lang yung sa buhay ko ang nagbago, kundi sa buhay ng mga taong napagsharean ko, naging natulungan ko. So for me, I know for a fact na I'm living a life of purpose kasi I'm allowing myself to be a channel of blessing
sa buhay ng maraming tao. So, seeing a struggling single mom become, alam mo yon, I could say successful a bit, pero pwedeng maging extra successful. Hindi ko pa naman sinasabi na ito na yon, pero pag nandito ka na sa estado na to, mahirap ng talagang, kasi dala-dala mo na yung mindset mo eh. Alam mo yung sabi ko, yung mindset is everything. At syempre, yung belief ko sa Panginoon, syempre, Lord is preparing great for us, ano? So, yun, watching my team hitting their goals, that is priceless. Ako, nung mga time na, since the time I started, when I saw my team nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan, nakatravel sa ibang bansa, alam mo yun, nakakabili na sila ng pagkain nila 3 times a day, yung mga ganun ba, na nababayaran nila yung mga bills, alam mo yun, you are into changing people's lives, a global movement of changing people's lives. For me, ayun yung naging most rewarding part ng journey ko, na possible pala yon, na hindi lang yung buhay ko yung nabago, kundi yung buhay ng entire team, no? At saka even hindi sa team ko, coach, no? Ang sarap ng feeling kasi yung may mga may message sa akin talaga, promise, na parang the more ako na-inspired pag sinasabi, Coach B, alam mo, sobra kang na-inspired. Kahit ngayon, ano, may mga nagchat-chat sa akin. So, for me, it's priceless. Yan, grabe, no? So, yun yung rewarding part ng journey mo, Coach B, yung impact. Yung impact na nabigay mo sa tao, yun nga yung sinasabi natin kanina, yung purpose beyond profit. So, not only in your life, yung impact nito, not only in your life, but to those people you shared your journey with. So, living a life of purpose, you became a channel of blessing to people, and with that, you're watching your team to hit their goal. Hindi mo sinosolo ang success mo kasi isinishare mo yan sa mga nakilala mo, or kahit hindi mo naman ka-team, katulad sa Heroes, sinishare mo yung mga, kung ano yung meron ka, knowledge, experience, yung iyong skills, talent, sinishare mo hindi lang sa success ng team mo, kundi sa katulad namin dito sa Heroes. And that's probably your way of paying forward sa mga blessing and grace na binibigay sa iyo ni Lord. Yes. Amen. Amen. Sa mga tao. Exactly. Thank you, Coach Fritz. Dito yung call to action. So, huling mensahe at panawagan sa action. So, if there's one piece of advice you'd give to a single mom considering network marketing, what would it be? Just go for it, Coach. Kung nagawa ko, gagawa nyo rin. Magagawa mo rin. So, hindi natin kailangan perfecto, hindi natin kailangan maging super galing, 'di ba? Ang kailangan lang natin is mag-umpisa talaga tayo. One step at a time. Especially of becoming the person that you wanted to be. Kumbaga, alam niyo yung tinuro namin sa inyo na Bido Hub, focus of being the person, then you will get the proper appropriate action. Kaya mag-attend ka ng trainings para maging being person ka maging skilled ka, maging professional ang dating mo, maging learned ka, alam mo yon, maging disciplined ka, yung maging be ka na tao. And then yung approach mo, yung action mo tama, and then the having will follow. So, pag wala tayong ganong konsepto, focus tayo sa having, na doon talaga tayo dinudugo, doon tayo napapalpak. So ngayon, kailangan mag-umpisa ka lang. Especially ngayon, tinuturo natin yung creating small habits, mastering your thoughts, taking your action, how to be proactive, and then how you gonna sustain your excitement, your momentum, your success, something like that. So your future self, think of your future self, think of your children. Pag naisip mo sila, 'di ba? Pag naisip mo sila, na-inspire sila, na-inspire mo yung mga taong 'yan, yung mga anak mo na sila yung nalolost ako, no. So what I'm saying is, halimbawa binigay mo, nag-give all ka, coach. Inano mo to, parang ipinaglaban mo yung pangarap mo. Someday you will be proud of yourself, and someday your family will say thank you to your mama. Nagpursige ka talaga. So yun ang challenge ko sa inyo, no, na laban lang. Kasi hindi ko pa man sigurado ngayon, no, ano talaga kailan ang blessing na ibibigay ng Lord, pero kung consistently ginagawa mo, one day marirealize mo nandun ka na sa destiny mo. Nandun ka na sa destination mo. Because success is not it's not just a destination. It's a journey.
that you have to go through. Ups and downs, valleys, flat, 'di ba? Marami kang pagdadaanan nun. Pero continue ka lang. Kaya mag-attend ka lang sa mga heroes trainings, maging teachable ka lang, maging hungry for learning ka lang. And what is most important thing, Coach Ferds, no, is they have to be watchful and they have to be very careful, no, to check who are the people they belong with because they will be the average of the 5 people they exposed. So kung ang exposure mo ay mga negative, marites, mga, alam mo yun, walang tiwala sa sarili, you are an average of those people. Pero kung nandito ka sa Heroes, nakikinig ka, nabibigyan ka ng tamang values, ng tamang trainings, ng tamang skills, you go for your Bible, you go for your meditation, you go for, alam mo yun, audiobooks, books. So whatever, yung exposure mo na positive, di ba? Sino yung mga tao na nilulook up into mo, na pag napapakinggan mo sila, na inspire ka, expose yourself to them. Piliin mo yung surroundings mo. It is our really responsibility. So you go for it. Life is what we make it. Yes, grabe, no? So sa mga single mom dyan, hindi hadlang or hindi yung pagiging single mom nyo ang magiging hadlang para mag-succeed kayo. So go for it. Sabi mo nga, kung nagawa ni Coach B, you can do it also. So sabi niya nga, we don't need to be perfect or great. Sabi nga, di ba? You don't need to be great to start. Just start to be great. One step at a time. Be, do, have. Yan yung tinuro, yung senior sa atin ni Coach B. What's sneaky? Camp, yan. Focus on being the person. By what? Through attending trainings. And of course, pag nag-attend tayo ng training, dapat ina-apply natin kung ano yung napag-aralan natin sa training. Sabi nga, right action. Sabi niya, right action will give you having, having will follow. Master your thoughts, be proactive, your future self, sa mga anak mo, be watchful and careful to check who are the people you belong with. Choose the people you work with. Sabi nga, your vibe attracts your tribe. Yan. So, tama yon. Yan. So, huling tanong na. So, all out ito. How can our Live Good family connect with you, learn more, and join your journey? Paano makakaugnay sa iyo ang ating Live Good family, matututo pa at sumali sa iyong journey or sa iyong paglalakbay? Wow. So actually, Coach, no, what a wonderful question. Syempre nandito tayo sa Heroes United. Part tayo ng Heroes United. And I'm really so grateful to God being into this precious people. Okay? You can reach us you can reach me here. I'm here, no, from time to time, magto-talk, 'di ba, magi-guesting. And of course, no, yung pinaka biggest avenue ko is yung venue ko na you could reach me out is in my social media, lalong-lalo na sa Facebook. And para sa mga nandirito, I do encourage you na you can follow me, 'di ba, on my Facebook channel and maybe in my YouTube channel. At soon gagawa ko sa TikTok. So hindi kasi ako Coach Ferds techie na tao, no? Parang sobrang late na ako sa YouTube. At sa ngayon, doon muna ako nagfo-focus sa Facebook ko at marami akong mga ginagawa ngayon lately. Kung paano ko nag-ingay noong 2023, ito yung part 2 ng pag-iingay ko talaga. Matutulili kayo sa akin at ito yung time na mag-follow talaga kayo kasi eto Coach i-flex ko lang sa inyo, no. I have this 3 transformational journey na tinuturo ko sa Facebook, okay, na kung saan you will always start with mastering your mindset. Okay? Because mindset is the framework of everything. So doon I teach you, no? Nandoon yung mga steps, nandoon yung mga strategies, andun yung mga practical tips, no, na ano yung gagawin mo para ma-correct or maayos mo yung mindset mo. And in the next couple of days, no, I gonna be having live on that. na matuturuan ko kayo on how you gonna master your mind. Kasi that is the 3-day challenge to transform. Bakit ko to ginagawa, Coach Ferds, no, at sa inyo Live Good family? Wisdom ito ni Lord dahil sobrang ganda na ni Live Good. Lahat ibinigay niya na. Lahat binigay na. Pero bakit
hirap na hirap tayo sa 3,000. Bakit? Bakit? Hirap na hirap tayo sa $10. Wala namang quota, wala na maintenance. Alam mo kung bakit, coach? Pag hindi talaga tayo prepare yung mindset natin ng malusog na isip, sabi nga ng leader ko, no, yung utak kasi natin, playground ni Satanas yan. So kung hindi talaga tayo magiging watchful on how we gonna master our mind, it's really a big trouble. You will only sabotage success. So you better follow it. Scroll po kayo sa timeline ko. Basahin niyo po yun. Medyo maba-aba yun. Mai-enjoy niyo po yung pagbabasa doon. At kung talagang susundan niyo yung process, okay? Ulitin ko ha, yung process, paano niyo po ma-master yung mindset niyo, it's really a big help to you. And number 2 is the power of action. Diba? Paano natin babasagin yung katamaran, yung procrastination, yung manana habit? Ano yung mga formula na gagawin natin? May mga tips ako doon. And number 3 is how we gonna sustain yung success. Bakit yung iba nakabili na ng sasakyan na rimata pa? Alam mo yun? Kumita na parang nalugmok pa. May mga ganun ano. So nandoon po. So you can reach me in my Facebook po. Kasi aside sa mga training sa akin sa team ko, sa LGSEI, sa Heroes United, I make a commitment to make ingay talaga on my Facebook. Yun. So, you just reach me out, diba? Ang dami sa akin mga nagme-message, kahit hindi ko nga downline and everything, kahit yung product nila na na-delay, sa akin i-message, power. So, alam mo yon, pero I give answer to them, no? Hindi ko naman sila sinusupladahan. Mukha lang po ako mataray, pero hindi po ako suplada. You can PM me, pero wag mo naman ako dagsain, baka hindi ko na kayo masagot. So, follow me in my social media, in my Facebook, aside dito sa Heroes, ano po. So, yun, tulungan po tayo. Let us help one another, lift up one another, and we can do it. Ayan, grabe, no? So, ayan, meron na tayong go signal to follow Coach V in her social media account, which is right now Facebook. So, ano pang hinihintay natin? I-follow natin si Coach V, learn from her Facebook wall, yung mga matututunan natin, mastering our mindset, yung mga tips na ibibigay niya, strategies, how to correct our mind. And yun, nakaka-excite yung looking forward ako sa mga live ni Coach B, di ba? So, matututunan natin yung 3-day challenge na how to transform. So, ano pang hinihintay natin? Free na yan. Watch and learn, di ba? So, devote our time to learn. And yun nga, yung power of action, sustain success. Grabe! Ang dami, punong-puno ng wisdom and learning ngayong gabi. So, ano pang hahanapin nyo, di ba? So, nandito tayo, meron tayo, napakaswerte natin, meron tayong Coach V dito sa Heroes. At doon sa mga team ni Coach V, napakaswerte nyo, you have this kind of a mentor na who's willing to really give what she can para lang matulungan tayo maging successful sa ating Live Good business. Hindi niya po pinagkakait. Actually, yung gumawa lang ng mga ganitong content, gumawa ng mga ganyang training, o ano po yan, kumakain po ng oras yan. Pero she is willing to give this for free para po sa inyo, nakateam niya, at dito sa amin, dito sa Heroes. Napakaswerte namin. Kudos for having you, Coach V, dito sa Live Good. And I'm sure hindi lang naman ka-team mo ang natutulungan mo, hindi Heroes, lahat ng pwede mong matulungan, binibigay mo kung ano yung meron ka. Thank you. Yan. So bilang pangwakas, ito lang po yung mensahe ko. So, ang pagiging single mom may isang hamon. Ngunit hindi ito hadlang upang maabot mo ang tagumpay at magkaroon ng masaganang buhay. Dito po sa network marketing industry, natututunan nating hindi kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Bakit? Kasi meron tayong sistema, may support at may mga pagkakataong baguhin ang ating kinabukasan. Lahat ng pangarap mo para sa iyong pamilya ay posible kung ikaw ay may tapang, katulad ni Coach B, may tiyaga at tamang desisyon. Huwag hayaang matakot kang sumubok at susunod sa na maging matagumpay na kwento ay maaaring sa'yo na. Yan yung susunod. Kwento mo na ang ibibigay mo or i-share mo sa mga tao. At kung handa ka ng simulan ang iyong paglalakbay dito sa Live Good, nandito kami upang gabayan kayong lahat. Grabe, no? So follow us, sumali kayo sa Live Good family kasi ang dami niyong matututunan dito. Ayan. So before talaga mag-end na tayo, Coach V,
on a lighter note, let's do a fast talk this time. Handa ka na ba? My God, hindi ko alam ano yung fast talk na yan. Ayan, so fast talk ha. Okay. So Kakabahan ako, coach. Ano ba yan? ito yung fun isa sa mga fun moment na meron tayo. Okay? Yan. So fast talk ha. Number 1, kung gamit ka sa banyo, ano ka? Oh my God, sa banyo? Facial wash. Buti nilang facial wash. Okay, okay, sige. Araw o gabi? Araw. Okay. Huling kantang nagpaiyak sa'yo. Oh my God, God is love. God is love. Okay. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10. 10. Okay. So ito, ang sagot, I did or I didn't. I Okay. did or I didn't, mayakap si crush. Mayakap? You did or you did not. One time, nayakap ko yung crush ko. Wow, talaga. Complete the statement. Wala sanang complete. Wala sanang nanakit sa atin. Wala sana silang sinayang sa anong meron ako na ibinigay. It's their loss, Coach V, no? Yeah. Yeah. So from 1 to 10, gaano ka karupok? Naku po. Siguro masasabi ko 5. 5. Alright. Middle lang. So, bagay na mahirap bitawan. Bagay. Na mahirap bitawan. Bagay. Kahit anong bagay. Bagay. Hindi tao, hindi hindi Bagay. hayop. Bagay mahirap bitawan sa akin, bag. Kaya naman ang daming bag ni Coach V. Yan. Iniiyakan ko pa yan, coach. Halimbawa, ibibenta ko, ibibigay ko, sisiguraduhin ko na nasa mabuti siyang kamay. Siyempre kasi may sentimental value yun eh. Yeah. At saka pag nai-stress yung bag, kahit hindi ko siya bag, uy, dandahan naman. Parang nasasaktan ako pag handle, winawa. Yan mo yung ginaganon-ganon lang. Ewan ko, parang may connection doon. Ganon lang. Talaga. Okay. Saan ka huling gumala? Saan ako huling gumala? Sa Cebu. Okay. Sa Cebu. Okay. Pasko o bagong taon? For me, Pasko. Pasko. Kasi that's the birth of our Jesus Christ. Yeah. Complete the statement. Sana pagising ko, sana pagising ko, good mood ako, yung in good condition ako. Wala akong masamang karamdaman. you woke up on the right side of the bed. Ika nga. Yeah. Taong huling nagpasaya sa'yo. Huling nagpasaya sa akin ngayon, yung ipo ko. It's nice. O ito, siomai o siopaw? Siomai. Siomai. Pinakamasaya mong araw? Linggo. Okay, ito, I did or I didn't. Umamin ka sa crush mo through chat. I didn't. You didn't. Okay. What's your lucky number? 9. 9. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? Ngayon, siguro 9. Kasi, naghahanap ko ng jowa eh. yun na magiging 10. Ganun ba yan? Yeah, oo. Siya na lang ang kulang. Wow, malapit na yan. Ito, sexiest part of your body. For me, my smile. Wow, your smile. Bagay na lagi mong nalilimutan dalhin. Nalilimutan kong dalhin lagi. Payong. Okay. Short message para sa taong iniwan ka. Oh my God, I pray for you. Sana yung maging proud talaga ako sa iyo na minsan once upon a time minahal kita. You just proved to me that what you did was extremely right. And I know you cannot give that answer to me.
Pero Coach V, ito personal kong tanong ito, wala ka namang baggage na sa kanya. Wala. We're And friends. okay. We're super friends. And that's probably the reason why nakukuha mo yung lahat ng success kasi wala ka ng baggage eh. Wala. Kahit sa boyfriend, wala. That's good. That's good. Salute you for that. So, ito, next tanong. Isang rason kung bakit mas masaya maging single. Ay nako. Ha? Coach, Kasi single ka for now eh. So, isang rason kung bakit mas masaya ka maging single for now. Kasi alam ko naman, magkakaroon ka ng partner. amen to that ha, Coach ha. Pero talagang pinagpipray ko kailangan yung galing sa Lord. So, masaya ako bilang single. Alam mo yung walang haharang sa mga desisyon ko. Walang pumipigil. Anong oras ka uuwi? Saan ka pupunta? Bakit maingay ka sa kwarto? Kasi ako kaya ko mag-ingay dito sa kwarto eh. Kahit makipagtaliparan ako hanggang madaling araw, kahit anong oras ng gabi ako matulog, walang sasaway talaga sa akin. Minsan na lang yung mga anak ko, Mama, tukunin ko yung cellphone mo sa'yo. Yun, Coach. So, yun yung rason. Walang pipigil sa mga gusto mo. Yes. Okay, sige. Subject na nagpaiyak sa'yo. Subject? I hate Filipino. Filipino. Okay. Nahirapan ako. Okay. Ito, mamimili ka. Past, present, or future? Future! Future. O, ito. Sigaw o bulong? Sigaw! O, ito. Yes or no? Mahal mo pa ba? Sino? Wala nakalagay. Mahal mo pa ba? Mahal mo pa ba yung mga ex? Siyempre mahal ko sila bilang kapatid ko sa Panginoon, 'di ba? Mahal ko pa ba yung mga taong nangkutang sa akin na hindi sumasagot? Mahal ko kayo kasi alam ko masama yung ginagawa nyo. I just pray for you na maka-recover kayo at makabayad kayo sa akin. Okay? Okay. So, best way para makamove on. Ay, ako ang ginawa ko, best way para makamove on, ginawa ko talaga nag-pray. Iba talaga pag prayer, ano? Nag-pray lang talaga ako, nag-meditate lang talaga ako, and mabilis lang talaga nawawala. Nice, nice. Okay. Favorite street food? Street food. Yung paa ng manok. Paanang manok. Maganda yan, coach. Pag collagen yan, collagen. Yeah. Mahal mo o mahal ka? Siguro mahal ko. Kasi kung mahal ako, hindi niya ako lulukuhin. Okay. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Pang-subscribe ko sa Live Good araw-araw. Yan, tama. Spaghetti o pansit? Pansit! Mais con yelo o saging kong yelo? Mais con yelo. Favorite holiday? Favorite holiday. Yung araw ng Kapaskuhan talaga, Coach. Kasi lahat masaya yun, ano? Yeah, oo. Talagang super enjoy ako pag Pasko. Everybody, iba talaga yung Christmas feeling. Eh. Yeah. Hashtag ng buhay mo ngayon. Hashtag ng buhay ko, be soaring high. Soaring high. Be soaring high. Paboritong bahagi ng bahay? Kwarto. Kwarto. Kaninong kwarto? Kwarto ko. Huling hiling na tinupad ni Lord? Huling-hiling na tinupad ni Lord. Yung nanalo ako ng 7,500. Yung sa raffle, no? Oo, nice. Facebook o Twitter? Facebook. Kapuso o kapamilya? Kapamilya. Bakit di ka crush ng crush mo? Kaya hindi niya pa ako nakikita. Okay. Pera o pag-ibig? For me, pera. Pera. Kung bibigyan ka ng concert ticket, kaninong concert ang nais mo? Ako, hindi kasi ako maano, no? Sa local, siguro kay Sarah G. Kay Sarah G. Kung international? Sa international, ano na siya ngayon eh? Sino ba? Si Celine Dion eh, wala na eh. Kumbaga parang, pero, na siya, di ba? Yun. Yeah. So, malapit na tayo. Pinakamalayong lugar na napuntahan mo? Pinakamalayo na puntahan ko, US, France, ayan.
Okay. Cash or crush? Cash. Or crush? Cash. Cash. More cheese or less cheese? Less cheese. And lastly, sinigang o adobo? Sinigang. Adobo. Yan, grabe, no? Yeah, so that ends up our Fast Talk with Coach B. Grabe. So, chat naman kayo dyan kung nagustuhan nyo ang entire podcast natin tonight. Chat 7, please. Chat 7. Thank you so much, Coach Ferg, sa napakaganda